Kung Jay, may nagtatanong po. Itong dalawang palengke daw po ba, itutuloy na po ba itong pagpapagawa? Dahil siyempre, paano mo yung sinasabi nila, ililibre raw nila yung pwesto. 1,531 pwesto lang yan. Pag inilibre mo yan, galit sa iyo lahat ng may gusto riyan. Politically, mali na. Ngayon, pagka masama isip mo, ang gagawin, lahat ng magandang pwesto, kukunin. Kung pinayagan ng kabanatuan na manalo itong mga umali, kukunin yan. Parang quarry yan. Tapos, sila magbebenta o sila magpaparenta. Paano na yung kabanatuan? Paano na yung pera ng kabanatuan? Na hirap na tayo, nag-COVID tayo, nasunugan pa tayo. Tapos sasabihin, kami pa sumunog. Hirap nga kami. Yung mga kanila, wala talagang idudulot na mabuti sa katotohanan lang. Yung paninira ng kapwa-tao. Yun, kahit Victory Church ka, kahit Iglesia ng Cristo ka, kahit ikaw ay Katoliko, kahit anong uri ng reliyon, pinagbabawal yon sa tao. Hindi tama. Kahit ikaw ay Couples for Christ, pamilya, ewan ko kay Sydney kung pinagbabawal yun. Saan ba si Sydney? Kasi POJ nasama po sa campaign to na nung panahon po ng kampanyahan, pinangako po sa mga tinderang ipamimigay ng libre ito Kaya Anong pabibigay? ipamimigay daw po yung mga pwesto sa palengke. Yun nga, pabibigay daw. Paano yung pamimigay? Ano pa ipambabayad nung kabanatuan doon sa pagkakapagawa ng palengke? Abay, suicide yun. Ano yun? Niloloko mo yung kawawang tiga-palengke. Paano pamimigay? At saka, baka may masama kang intensyon. Double blade nga Pag pinamigay mo, ikaw ang kukuha ng magagandang pwesto. Corruption na yun. Pagka ikaw ang nakakuha ng magagandang pwesto, pwede mong parentahan. At pagka pwede mong parentahan, ikaw lang ang makikinabang. Paano yung pagkakapagawa nga ng palengke? Masisira din naman yun. Pagyari ng 60 taon. Tsaka makaapektuhan po yung mga publikong serbisyo dahil po yung income na sana na-generate ng palengke ay mapupunta sa bulsa. So, paano po ngayon magtutuloy-tuloy yung mga programa ng LGU na ang nakikinabang po ay taong bayan? So, tama nga po sabi nyo 1,500 people. Sila po ang makikinabang. Paano naman po kung active po populasyon ay 320? So, paano naman po yung 318,500 na tao? Ang nakinabang lang po ay 1,500 lang. 327,325 ang ating, according to PSA, pero tataas pa ngayong year na to dahil every 5 years. Yes, nagtataas po. 2020. Kung 1,531 tiga kabanatuan lang, makakakuha niyan. Dahil sabi mo, libre. Libre ka. Lahat ng tiga kabanatuan, gusto riyan. Yung Paano po yung 300? galit sa yung 326,000 na tiga kabanatuan. Pwede po bang paki-educate lang kami? Paano ba pagka gumagawa ng mga project na ganyan, sir? Kasi ako, ordinaryong tao, maglo-loan ako sa isang rural bank, magtatayo ako ng maliit na negosyo,
tinutulungan nila ako mag-compute kung kikita ba ako doon o hindi. Otherwise, pag di ako kikita, hindi nila ako bibigyan ng loan Oo. Kasi hindi ko kayang magbalik. So, yung po bang ganitong project na to, basta ba pumunta kayo sa bangko, magtatayo ako ng palengke, bigay na kaagad yun? O Hindi. nagko-compute din sila? Nagko-compute din sila. Oo, Kasi so, hindi po ito sole na ano sasabihin ng... Oh. sasabihin nila, kailangan bayaran mo yan ng 15 taon para mabayaran yung Yung amortization yung yan. ano? amortization. Oh, so, ganon. So, hindi... Pero kasi may mathematical computation kung magkano. Bali, yung formal na procedure po, kung uutang yung LGU, isasubmit niya yung kanyang plano na yun doon sa ating Bureau of Local Government and Finance under the Department of Budget and Management. Kailangan niya makakuha ng clearance doon sa BLGF bago siya tanggapin ng financial institution at pautangin. So kung walang clearance from the BLGF yung planong pag-utang ng isang LGU, hindi rin naman siya pautangin ng government financial institutions. Yung LGU, kung walang kakayanan para bayaran, hindi pa utangin. So itong nakikita kong project na to, hindi lang pala desisyon ng Office of the Mayor ito at ng Sangguniang Panglungsod. Hindi. Desisyon ito ng maraming ahensya. Oo. Dadaan muna siya sa bangko. Yung bangko, dalawa lang naman ang pinapayagan. Land Bank of the Philippines at saka DBP. Isasabit ngayon yung proposal ng DBP at saka ng Land Bank sa Bureau of Local Government Finance. Re-reviewin ngayon nung Bureau of Local Government Finance under the Department of Finance kung kaya bang bayaran ito. Pagka hindi kaya bayaran to, hindi ito matutuloy. Hindi matutuloy. So pag inalter mo yung original na plano dyan, sira din lahat ng ano dyan. And hindi lang yung LGU ang problema, pati yung pong mga pinagdaan nito, yung GFI, yung Government Financial Institution. Yes, problema lahat yan. Kasi babagsak yung mga DBP at saka pagka puro ang utang, kahit sinong bangko, babagsak. Pagka pautang ka lang ng pautang, walang mangyayari. Yun ang katotohanan. Kung hindi kaya ng kabanatuan na magbayad, ay hindi pa utangin. Posible na hindi rin sila pumayag pag malalaman nila. Ipamimigay na lang to. Posibleng umangat din sa upuan yung mga GFI na yan, yung pinagkakautangan sa... Oo, kasi unang-una, pagka pinamigay mo yan, hindi na mababayaran. Hindi na matutuloy yan. Pagka gano'n. Sir, meron mo bang pakialam ang Sangguniang Palalawigan dito sa mga proyekto ng lungsod ng Cabanatuan patulad po ng palengke? Sa totoo nun, yung Edwin, paliwanag mo sa kanila, sa totoo nun, sumulat na ang DILG, Edwin. Yung lahat naman po ng plano ng lungsod ng Cabanatuan, yung mga pagawaing bayan, kabilang dyan yung pagpapagawa ng palengke, yan pong proposal kung paano gagawin yung palengke at kung paano gagastusin yung pondo ng local government ng Cabanatuan at kung paano sa kabila ng paggastos na yun ay mapapanatili yung kakayahan ng local government natin na magbigay pa rin ng ibang serbisyo na kailangang ibahagi sa mamamayan, isinasabit po yan lahat sa Sangguniang Panlungsod. At yung Sangguniang Panlungsod po, hindi po siya pag isinabmit for approval ay a-approval lang niya. Nagkakaroon po ng mahabang talakayan doon sa Sangguniang Panlungsod. Una-una po yung tanong ng ating mga konsehal. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong konseho ay
yung ating mga konsel, marami po yung katanungan, marami po yung pagbubusisi at pagdidiwara na ginagawa doon sa mga proposal ng Mayor's Office ng Executive Department. Makatapos po noon, lahat ng mga apektuhan, yung mga tao na maaaring maapektuhan ng proyekto, ay tinatawag din po at nagkakaroon ng pampublikong pagdinig o public hearing kung saan ipinapaliwanag ng Executive Department doon sa mga tao kung ano yung ibig sabihin ng programa, kung ano ang kahulugan ng programa at epekto sa mga tao. At yung mga tao naman ay nagpapahayag ng kanilang saloobin tungkol doon sa programa. Ngayon, tinitimbang ng sanggunian, ano ba yung higit na makabubuti sa mas nakakarami? Yun po yung sinabi kanina ni POJ na yung tanong na bayan o sarili. Yun po kasing proposal na ipamigay ng libre yung pwesto ng palengke. Talaga naman pong attractive yun, nakakaakit yun. Kung ang iisipin natin ay yung pansarili nating kapakanan na kung ako ay nagtitinda sa palengke, abay natural, gusto ko yung libre yung pwesto. Kanya nga lang po, ang ginagamit nating pondo para ipatayo yung mga pwesto na yan ay hindi naman pera lang din noong 1,500 na magkakaroon doon sa ng pwesto, kundi yung pera po ng kabuuan ng mamamayan, yung totality ng mamamayan ng kabanatuan. Magiging napaka-unfair po kung ipamimigay ng libre samantalang sabi nga ni Doc Dinya, meron siyang numbers kanina, 1,500 ang makikinabang doon sa pera ng 327,000 na mamamayan. Bukod pa nga doon sa pera po yan na ginastos sa palengke, kailangan naman magkaroon ng balik sa local government unit natin para naman yung ibang proyekto na pakikinabangan nung 327,000 na yon ay ma-deliver natin. Hindi po pwede na ipamigay dahil kung ipapamigay natin ang magiging sagot doon sa katanungan na bayan o sarili, ang uunahin po natin ay sarili. Yung proposal na ibigay ng libre, ang tinatarget po nun ay yung pagiging makasarili. Kasi makikinabang ang iilan at yun naman ay sa kasamaan o pagiging hindi patas doon sa 325,500 na mamamayan natin. Kaya nga po kailangan iayos yung programa, ni-review po yan ng Sangguniang Panlungsod, ni-review po yan ng financial institutions, ni-review po yan ng Bureau of Local Government Finance. So, hindi po yan basta-basta lang gusto ng mayor na ganyan ang gawin. Marami pong pinagdaan na ahensya, marami pong talakayan na ginawa. At kailangan po talaga na or hindi talaga feasible na ipamigay lang basta yung pwesto. Pag ganun po ang ginawa, sabi nga ni Sir Milo, suicide. Mauubos po ang pondo ng kabanatuan na nakalaan dapat sa serbisyo sa lahat ng ating mamamayan. Nangyari, attorney, nung nag-pass tayo ng ating resolution doon sa Sangguniang Panlalawigan? Idineklara po ito, Doc, na invalid sa kadahilanan na mataas daw yung hinihingi na goodwill ng kabanatuan na para sa atin masyadong arbitrary o masyadong biglaan dahil wala namang binigay na basihan. Ano ba yung mura? Ano ba yung mataas? At ano ba yung tama lang? Basta't idineklara lang na mataas yung hinihinging goodwill. Bukod dito, ang posisyon ng Sangguniang Panlungsod dyan, hindi kasi kasali doon sa review power ng Sangguniang Panlalawigan. Yung pag-review kung yung pricing ay tama ba o hindi. Yun ay eksklusibong kapangyarihan ng Sangguniang Panlungsod at ng local government unit. At meron namang paraan ang mamamayan kung hindi sila sang-ayon na talagang sa tingin ng mamamayan ay mataas yung pricing, pwede nilang questionin yon. Pero malinaw sa local government code, hindi ito kapangyarihan ng Sangguniang Panlalawigan. Yun po yung ating ipinaglalaban doon sa invalidation na yon na hindi naman kasama doon sa dapat nire-review ng Sangguniang Panlalawigan yung goodwill. Dahil sabi naman ng Supreme Court,
dapat may kalayaan ang isang local government unit na i-determine kung ano yung makabubuti sa kanya. Kaya nga meron tayong local government code, binibigyan ng autonomy ang mga local government units. At kapag yung reviewing sanggunian o yung sangguniang panlalawigan ay sinaklawan yung kapangyarihang ito ng ng LGU Kabanatuan, yung mas mababang sanggunian, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court inaagaw nung mas mataas na sanggunian yung kalayaan ng mas mababang sanggunian na i-determine ang kanyang kinabukasan. Kaya nga babalik tayo sa sino ba talaga ang lalaya kanino. Dahil yung sangguniang panglusod na mayroong kalayaan dapat, diba, na i-determine ang ikabubuti ng kabanatuan ay sinasaklawan ng sangguniang panlalawigan. Dahil yung nire-review ay hindi naman na dapat reviewin ng sangguniang panlalawigan at hindi bahagi ng kanilang kapangyarihan. Bakit na-delay yung ating proyekto? Dahil ba sa invalidation? Dahil sa invalidation, nagpaliwanag tayo ng mabuti, pupunta tayo sa DILG. Sinabi ng DILG, yun mismong desisyon ng Supreme Court na yun. Ipinaliwanag, hindi kasama sa review power ng sangguniang panlalawigan. Kapag ginawa yan, inaagaw ng mas mataas na sanggunian yung pagiging malaya ng mas mababang sanggunian. Yun ang sinabi ng DILG. So ngayon, attorney, matutuloy na natin ang ating mga palengke. So, bago nating tuldukan, plain and simple, it was politically motivated. That is the reason for the delay in the two public markets, to the detriment of the consuming public. English yun, ha? Nagsasanay na si POJ. Practice. Kasi baka minsan privileged speech naman. Yun nga sinasabi ko eh. Kaya The reason for the delay in the public market is because of politics. This kind of thinking by the provincial government is highly detrimental to the Cabanatueños. Kasi they are injecting lies. They are injecting conjectures na hindi tama. Kaya that's the reason why we have a delayed project that should have been finished last year. Yan. kaya pala marami na nagtatanong, meron na nga bang DFA sa Kabanatuan? Inaasahan niya ata dito sa dito sa market natin talaga, no? Palengking malaki. May mga tatanong, may Oo nga DFA na eh. ba? One more thing, si Ria naiayos na magkakaroon ng passporting dyan, yung DFA. O gaano karaming tiga Nueva Ecija, tiga Aurora ang naapektuhan doon sa whim. It's just but a whim. Whim ng isang gobernador, ng isang vice-gobernador na gustong maging mayor ng Cabanatuan. Yan ano lang yan panloko lang sa tao yung ginagawa nila. So, mali.